Ano ang gagawin mo kung sabihin sa iyo ng mundo na hindi ka sapat? Ano ang gagawin mo kung isang araw ay malaman mong hindi ka napili, hindi ka nakapasok, hindi ka kwalipikado, at hindi ka kabilang? Para sa maraming tao, maaring doon na matapos ang pangarap. Pero para sa isang batang taga North Carolina, iyon ang naging simula ng kanyang alamat. Ang batang iyon ay si Michael Jordan. Ang lalaking kikilalanin balang araw bilang pinakadakilang basketball player sa kasaysayan. Pero bago ang mga championship, bago ang mga MVP, bago ang mga sikat na game-winning shots, may isang kwento ng kabiguan na halos nagpabago sa kanyang buhay. Ito ang kwento ni Michael Jordan. Si Michael Jordan ay pinanganak noong February 17, 1963. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya sa North Carolina. Mula pa noong bata siya, mahilig na siyang makipagkumpetensya, mapabasketball man, baseball o kahit simpleng laro lamang. Gusto niyang manalo at kapag natatalo siya, hindi siya basta-basta nakaka-move on. Dala-dala niya ang sakit ng pagkatalo at ginagamit niya iyon bilang inspirasyon. Pero dumating ang araw na mararanasan niya ang isa sa pinakamalaking kabiguan ng kanyang kabataan. Noong sophomore year niya sa high school, umaasa si Jordan na makakapasok siya sa varsity basketball team. Araw-araw siyang nagsasanay. Pinaghahandaan niya ang pagkakataong iyon. Naniniwala siyang handa na siya. Pero nang ilabas ang listahan ng mga napili, wala ang kanyang pangalan. Hindi siya nakapasok. Mas pinili ng mga coach ang ibang manlalaro. Para kay Jordan, napakasakit nun. Umuwi siyang wasak ang loob. Ayon sa mga kwento, umiyak pa siya matapos malaman ang resulta. Isang eksenang mahirap isipin kapag ang pinag-uusapan ay si Michael Jordan. Pero totoo iyon, dahil bago siya naging alamat, naging batang nasaktan muna siya. Doon pumapasok ang malaking pagkakaiba ni Jordan sa karamihan. Hindi niya ginamit ang kabiguan bilang dahilan para sumuko. Ginamit niya ito bilang gasolina. Sa halip na magreklamo, sa halip na sisihin ng mga coach, mas lalo siyang nagsanay. Mas lalo siyang nagtrabaho. Mas lalo niyang pinatunayan sa sarili niya na mali ang naging desisyon ng mga coach. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay nag-eensayo. Habang ang iba ay natutulog, iniisip niya kung paano siya gagaling. At unti-unti, nagsimulang makita ang resulta. Pagbalik niya sa susunod na season, ibang Michael Jordan na ang nakita ng lahat. Mas mabilis, mas malakas, mas kumpiyansa. At higit sa lahat, mas gutom na magtagumpay. Hindi nagtagal, naging isa siya sa pinakamahusay na manlalaro sa kanilang lugar. Mula sa batang hindi nakapasok sa varsity, naging isa siyang basketball phenomenon. At hindi pa doon natatapos ang kanyang kwento. Nang makarating siya sa college basketball, naglaro siya para sa University of North Carolina. Doon niya unang ipinakita sa buong bansa ang kanyang talento. At bilang freshman, nagawa niya agad ng isang bagay na hindi malilimutan ng basketball fans. Sa championship game ng NCAA, siya ang tumira ng game-winning shot. Sa isang iglap, nakilala ang pangalang Michael Jordan. At mula noon, wala nang lingon pa. Noong 1984 NBA draft, napili siya ng Chicago Bulls at doon nagsimula ang isa sa pinakadakilang karera sa sports history. Sunod-sunod ang kanyang mga highlights, sunod-sunod ang kanyang mga records, sunod-sunod ang kanyang mga kamanghamanghang performances. Pero hindi rin naging madali ang lahat. Marami siyang naging kabiguan sa playoffs. Maraming beses siyang nabigo laban sa mas malalakas na koponan, partikular laban sa Detroit Pistons. Maraming nagsabing hindi siya mananalo ng championship. Maraming nagsabing magaling lang siyang scorer, pero hindi raw champion. Parang pamilyar, hindi ba? Muli na namang may mga taong nagdududa. At muli na namang gagamitin ni Jordan ang pagdududang iyon bilang inspirasyon. Noong 1991, dumating ang pinakahintay niyang sandali. Nanalo siya ng kanyang unang NBA championship. At pagkatapos noon, tila bumukas ang mga pintuan ng kasaysayan. 6 na championship, 6 na finals MVP, 5 regular season MVP, at hindi mabilang na mga record. Mula sa batang hindi nakapasok sa varsity team, naging mukha siya ng basketball sa buong mundo. Pero alam nyo mga idol,
Ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ni Michael Jordan ay hindi ang kanyang mga tropeyo, hindi ang kanyang mga championship rings, hindi ang kanyang mga parangal, kundi ang araw na hindi siya napili. Dahil kung sumuko siya noong araw na iyon, maaring hindi na natin nakilala ang Michael Jordan na alam natin ngayon. Maaring walang GOAT conversation, maaring ibang tao ang naging simbolo ng basketball. Pero pinili niyang lumaban, pinili niyang magsikap, pinili niyang bumangon, at dahil doon, nabago niya hindi lamang ang kanyang buhay, kundi pati ang kasaysayan ng basketball. Mga idol, tandaan nyo ito, ang kabiguan na hindi katapusan. Minsan, ito pa ang simula ng pinakamagandang kabanata ng iyong buhay. Kung may mga pagkakataong pakiramdam ninyo ay hindi kayo sapat, alalahanin ninyo si Michael Jordan, ang batang minsang hindi nakapasok sa team, pero naging pinakadakilang basketball player sa kasaysayan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Top Stories PH at pinutin ang notification bell para sa mas marami pang inspiring sports stories. Power mga idol! Kita-kits sa next kwento!